Magandang gabi o magandang araw po sa lahat. Maraming maraming salamat po sa lahat ng sisilip sa channel ni TLS. Ang kwento po natin ngayon ay tungkol kina Joy at Jay. O 'di ba, pangalan pa lang po alam niyo nang sila ay talaga namang itinadhana. Si Jay at Joy ay nagkakilala sa Manila. Si Joy ay isang babaeng tahimik pero maganda. Simple at lumaki sa isang mahirap na pamilya. Pero kahit gano'n ay napalaki naman siya ng maayos ng kanyang mga magulang. Ang kanyang ina ay isang housewife at ang kanya namang ama ay paiba-iba ang trabaho. Minsan kargador, minsan construction worker, at minsan naman nagiging kung ano-ano. Pero magkagayon man ang kanilang pamumuhay ay talaga namang napakabait nitong si Joy. Siya ay napalaking magalang, masunurin, at mapagbigay sa kanyang mga kapatid, at responsable din siya at magaling humawak pagdating sa pera. Samantalang si Jay isang easy-go-lucky, minsan may trabaho, madalas wala. Nganga, gano'n, at asa lagi sa magulang niya. At talaga namang may pagka-chick boy ang ating si Jay dahil nga kaya niya magpalit ng paiba-ibang babae, gano'n. Hanggang sa makilala nga niya si Joy, nagtatrabaho sila noon at si Joy naman ay isang full-time yaya sa Manila at dun sila nakilala o nagkakilala ni Jay. Siyempre alam na this 'no, uso ang CP noon pero yung keypad lang. Nagpalitan sila ng number at nagbulahan na rin pagkatapos. Siyempre alam na kung saan nauwi 'no, pero hindi naman dun agad-agad sa ana-ana guys, Siyempre ligaw sa kalye, este sa personal. Ligaw sa text hanggang sa 'di na nga nagtagal ay naging sila. Ang bilis ng potek, sana all. Pero naging compatible talaga sila at nag-click. Umabot na sila ng ilang taon. Naging maayos naman ang pakikitungo ni Jay kay Joy at naging responsableng boyfriend. Subalit nang malaman niyang nabuntis niya nga si Joy ay parang nag-iba ang ihip ng hangin. Nagsimula na siyang mawalan ng gana samantalang kailangan ni Joy noon ng emotional support bilang isang partner. Pero di niya yun naibigay at dun siya unti-unting lumayo o umiwas na nga. Ang dahilan siguro nito ay natatakot siya sa malaking responsibilidad na haharapin niya at sumabay pa nga na palagi siyang walang trabaho at umaasa lamang sa kanyang mga magulang. Bata pa kasi si Jay kay Joy ng mga ilang taon din naman. At tingin niya ay hindi pa nga siya handang humarap sa seryosong responsibilidad. At iyon na nga ang mga naging rason upang tuluyang iwanan o talikuran ni Jay si Joy at ang kanyang anak. Samantalang si Joy ay talagang hirap na hirap dahil hinaharap nga niya mag-isa ang kanyang kalagayan at pinipilit na lumaban kahit siya na lang para sa kanyang ipinagdadalang tao. Alangan naman, 'di ba? Tao po talaga. Ayan na nga at si Joy ay may kaunting naipon noon sa kanyang pagtatrabaho subalit ito ay tuluyan na ngang naubos. At hirap na hirap talaga siya dahil may mga check-up pa nga siya at kailangan din niya ng pangkonsumo niyang personal. At dahil nga ng panahon na yan ay wala ngang trabaho ang kanyang ama, ay wala rin namang maitulong sa kanya. Dahil nga sila ay umaasa lamang sa pa-extra-extra ng kanyang ina sa paglalabada at doon na rin kinukuha ang lahat ng kanilang pangangailangang pagkain sa pang-araw-araw. Hanggang sa napagdesisyonan na nga ng mga magulang ni Joy na dalhin siya sa Pangasinan. Dahil nalaman nga nila na hindi na nga paninindigan ng kasintahan ni Joy ang kanyang ipinagbubuntis, kaya naman ipinadala na lang siya sa probinsya sa kapatid ng kanyang ina. Namalagi si Joy doon ng ilang buwan subalit hindi ito nakatulong kay Joy sapagkat mas sobra siyang nalungkot, mas naramdaman niyang mag-isa siya sa buhay. Dahil kahit naman sabihin mo nandun siya sa kanyang tiyahin, iba pa rin naman talaga ang mahal mo sa buhay o mga magulang.
Nagpatuloy lang si Joy hanggang sa 'di na nga niya nakayanan at nagsabi na siya sa kanyang pinsan na pinagkakatiwalaan na 'di niya na kaya ang kanyang sitwasyon, dahil kahit emotional support ay wala man lang siyang makuha o walang makapagbigay nito sa kanya. Kaya umuwi agad-agad ang kanyang pinsan sa magulang ni Joy at kinausap ang kanyang mga magulang na pauwiin na lang o pabalikin si Joy dahil nga hindi naman ito kasalanan na siya ay iwanan ng kanyang kasintahan at walang kasalanan ng kanyang ipinagbubuntis. At doon nga ay parang natauhan ng mga magulang nito at agad-agad niyang pinabalik si Joy doon sa kanila. Nagpatuloy hanggang sa dumating na nga ang buwan ng Pebrero at nanganak na ngang babae si Joy. At pinangalanan niya itong Elijah na ibinigay ng kanyang pinsan na siyang tumulong sa kanya ng mga panahon na kailangang-kailangan niya ng tulong. At, habang papauwi naman si Joy at ang kanyang anak, ay tuwang-tuwa namang sinalubong ng kanyang mga magulang ang kanilang apo kay Joy. At, muli sinuportahan nila si Joy hanggang sa ito ay gumaling at nakabawi ng lakas at, ayun na nga ang desisyon na nga ni Joy na magtrabahong muli para sa kanyang anak. At si Elijah nga ay kanyang iniwan sa kanyang mga magulang at pinalaki naman ito ng kanyang lolo't lola. Mahal na mahal siya nito na parang ito na nga ang bunsong anak nila. Mapagmahal, masipag, masunurin, magalang si Elijah. Habang siya ay lumalaki, ay nagpapatuloy naman si Joy na suportahan ang kanyang anak sa abot ng kanyang makakaya. Samantalang si Jay, ang ama ni Elijah, ay tuloy-tuloy pa din sa pag-i-enjoy ng buhay binata. At may mga naging ibang kasintahan din ito simula nang iniwan niya ang kanyang mag-ina. Pagkaraan na nag-aaral ng elementarya si Elijah, ay dire-diretso lang ang kanyang pagtatrabaho at nagkaroon muli sila ni Jay ng komunikasyon. Kaya naman silang dalawa ay marami na namang napag-usapan hanggang sa nagkaroon nga ng reunion ang kabatch ni Joy na ginanap sa Buso-Buso Highlands. At dun nga nagdamag silang kumain, nagsaya at nag-night swimming kasama ang kanyang mga kaklase at nang natapos na nga ng madaling araw, bandang 2:00, napagdesisyonan na nga ng kanilang mga kaklase na umuwi na. Subalit laking gulat ng pinsan ni Joy na di siya sasabay sa kotse ng isa nilang kaklase. Yun pala, nag-usap na pala sila doon na magkikita ni Jay. Nakamotor 'tong si Jay, kaya talaga naman hindi dapat kayo magtiwala sa mga nakamotor. Kaya naman si Joy at Jay ay, magkasama nga at kinausap din saglit ni Jay ang pinsan nito at humingi ng paumanhin sa lahat ng nagawa nito kay Joy simula sa pag-iwan nito sa mag-ina at nagpasalamat dahil inalalayan niya ang kanyang mag-ina lalong-lalo na sa panahon na kailangan nito ng karamay. At wala namang nagawa ang pinsan ni Ligaya o Joy kundi umayon sa lahat, pero duda ang pinsan niya kung saan mauuwi ang lahat. Sa ana-ana-ana. Sabik eh. Anyway, ay nako, dahil nga sa puyat ng ang kanyang pinsan ay nakatulog ito subalit nagising sa tawag ng ama ni Joy. Ang tawag sa kanya ng ama ni Joy ay Bunso. Tinanong siya nito, "Bunso, nandiyan ba si Joy? Natulog sa bahay mo?" Dahil naalimpungatan pa nga siya at biglang kinabahan kung ano ang isasagot at nang katapos na nga siyang makapag-isip ay hinarap na ang ama ni Joy. Pahamak talaga 'no? Ang sabi ng pinsan ni Joy, "Tito, 'di po sumabay si Joy kasi meron po kaming kaklase na malapit dun sa resort, dun na lang po siya natulog." Palusot, ayan, paluin yan sa puwet. Sabay kabig na, "Tatawagan ko na lang po muna siya tito, baka po tulog pa o papunta na yun dito." At sumagot naman ito sa kabilang linya na papunta na nga siya. Sumagot naman ang pinsan niya na ayusin niya ang gulo na ginawa niya. Yun pala kung saan-saan kayo pumunta kasi ang sabi niya ay talagang uuwi sila, hahatid siya ni Jay. Tinanong ng pinsan niya kung anong sinabi niya sa ama nito at siyempre sinagot naman siya ng kanyang konsentidor na pinsan na wala siyang sinabing iba kundi ang palusot na dun siya natulog sa kaklase niyang malapit na nakatira sa resort. At napanatag naman si
Joy at mabilis na nakauwi at umagang yun, pagkatapos ay pumunta agad siya sa pinsan at nag-usap sila ng pasikreto. Paulit-ulit niyang sinabi sa pinsan niya, "Wala talaga, wala talaga. Huli ka talaga 'pag guilty sa ana-ana." Napansin naman ng pinsan niyang dry ang lips ni Joy, kaya tinukso niya ito. Natawa na lang si Joy at doon na nga sumeryoso ang usapan nila. Kailangan ayusin ni Joy ang lahat at tamain at ipaalam sa mga magulang kapatid niya na makikipagbalikan na siya sa tatay ng kanyang ama. Nahirapan man sa simula, si Joy ay nagawa niyang muling paharapin si Jay sa kanyang mga magulang na kasama siya. At isa pang pagkakataon upang patunayan na nagbago na ito at handang manindigan sa mga sandaling iyon, ay may halong kaba, takot at sari-saring pakiramdam ang nararamdaman nila kay Jay at Joy, subalit naging matapang sila at magkasamang hinarap ang lahat. Nangako naman si Jay na hinding-hindi na muling uulitin ang kanyang ginawang pag-abandona sa mag-ina at nagpapasalamat siya at binigyan siya ng pagkakataong muli ni Joy upang patunayan yon. At wala namang nagawa ang mga magulang at mga kapatid ni Joy kundi unti-unting tanggapin si Jay para kay Joy at para na rin sa kanilang apo at mabuo ang kanilang pamilya. Sa desisyong ito ni Joy ay pinag-isipan niya mabuti ang lahat. Bago niya muling papasukin si Jay sa buhay nila mag-ina, dito ay inuna niyang isaalang-alang, siyempre palagi ang kanyang anak. Pangalawang posibilidad kung sakaling magkamali siya ng desisyon na bigyan pa ng pagkakataon si Jay, pero sa huli na naigba din ang kagustuhan niyang mabuo ang kanyang pamilya. At kung sakaling magkamali siya ng pagbibigay ng pangalawang pagkakataon kay Jay, at least masasabi niyang binigyan niya ng chance na maayos ang lahat. At hanggang dun na lang yun. Pero luckily ang ating kwentong pag-ibig ngayong gabing ito ay talaga namang nakatutuwa. Dahil this time, win-win tayo. Dahil nagbago nga si Jay at naging responsableng ama, asawa at ngayon nga ay halos maglilimang taon na silang nagsasama. At nagkaroon din sila ng isa pang anak na babae na ngayon ay 4 na taong gulang na nga. At napagdesisyon na nga nilang kunin din si Elijah sa kanyang mga lola at isama sa kanila doon sa Batangas. Sa ngayon magkakasama silang namumuhay doon, mahirap man ang buhay nila minsan. Kinakapos, may masasabi man na hindi laging maayos pero kontento at masaya naman sina Jay at Joy. Si Joy ay 35 years old na ngayon at si Jay naman at 32. Mahiwaga talaga ang pag-ibig dahil aakalain mo bang pagkatapos niyong maghiwalay ng madaming taon at masakit pa yung paraan ng inyong paghihiwalay, no? Madami kasing, sa simulang pagsasama ay, maayos na maayos. Yun pala mauuwi din naman pala sa hiwalayan. Subalit ang kwento natin ngayon 'no, ay talaga namang amazing, unbelievable sabi nga nila. Dahil kahit na ang daming masakit na nangyari at nagkasakitan na ng damdamin at madaming taon na ang lumipas ay muling pinagtagpo itong sina Joy at Jay. At dahil nga naramdaman nilang puwede pang bigyan nila ng isa pang pagkakataon ang kanilang naudlot na pagmamahalan, ay ginawa nga nila ito kahit alam nilang di ito magiging madali at masalimuot nga ang magiging proseso kapag ito ay talaga namang itinuloy nila. Subalit naging matapang sila at magkasama nga nila itong hinarap. Yes, parang kanta lang, muling ibalik ang tamis ng pag-ibig. O, di ba? Sa lahat ng ating ginagawa o desisyon, ay palagi itong may kasamang o kakambal na epekto o karma. Kagaya ng kwento natin ngayong gabi, dahil sa kapusukan ay nagresulta ito ng di inaasahang pangyayari. Na natakot nga 'no, sa isang responsibilidad at yun na nga ang dahilan kaya iniwasan na tuluyang iwanan at may mga tao nga talagang nagdusa dito 'no, at naapektuhan. Subalit di ibig sabihin naging duwag ka ng una ay huli na nga ang lahat. Dito natin makikita na kung talagang desidido ka ng magbago at handa ka ng ipaglaban ang mahal mo, ay walang imposible sa tapat at malinis na hangaring ito.
at napatunayan yan ng ating kwentong pag-ibig ngayon. Tularan natin ang pagiging matatag dito ni Ligaya sa pagiging matalino niya sa pagdedesisyon at pagiging matapang na harapin ang pupuwedeng maging bunga ng lahat. Ang pag-ibig talaga ay sumasalamin sa madaming emosyon o damdamin. Hindi ka lang magbabase sa puro pagmamahal, kasiyahan, o kalungkutan o sakit dahil andito din ang kamangha-manghang pakiramdam at sorpresa na pupuwede nating maranasan kung tayo ay sasabak sa sinasabi nating pag-ibig. Ikaw ba kapatid, ano ang kwentong pag-ibig mo? Share mo naman, magkomento ka naman sa atin diyan sa comment box at, kung nagustuhan mo ang ating kwentong pag-ibig, baka naman gusto mo rin i-share ang sa iyo, 'di ba? Ibababa natin ang ating, email 'no, at pupuwede kayong mag-email sa'tin guys at, gawan natin 'yan ng kuwento, 'di ba? Dito lamang 'yan sa TLS at diyan na nga po nagtatapos ang ating kuwentong pag-ibig at, maraming salamat po muli sa lahat ng sumilip sa ating channel. Dito lamang 'yan sa True Love Story at ingat po and God bless.